Anong nangyari na bakit siya pinagbintangan? Nakaupo po siya noong nagpakilala si Major Peralta sa kanila at ito namang biktima po ay nagsabi na ako din po sir ay CAFGO. Doon daw po sinampal na daw po ni Sir Peralta. So wala bang umawat, wala bang nakakita doon sa ginawang pambubugbog ng Major sa iyong anak? Kung mayroon pong umawat yung pinsan niya, kaya lang tinutukan ng baril, hindi makapaglaban. Karoon nagtamo po siya ng fracture sa rib. Kahit dumba na yung kawawang si Randy, nakatutubo, pinagsisipa pa? Yes sir, ayon po dito sa kanilang statement po sir. So, immediately, nung nakarating nga sa Philippine Army, lalong-lalong doon sa kanyang unit, ay nagkanda agad ng investigation ng unit, temporarily hold siya in custody. And we can assure yung family na bibigyan natin sila ng justisya. Ang lahat po ng kasapi ng Armed Forces of the Philippines na nakakagawa ng anumang krimen sa ilalim ng Revised Penal Code, ibig sabihin ito'y pinaparusahan na ng Revised Penal Code. Ito yung mga ordinaryong krimen kagaya ng pagpatay, krimen na nakasalarawan sa Revised Penal Code. Regular courts po, that the regular civilian courts, the priority and must have the primordial right to try these criminal offenses. Ako po'y nananawagan, gusto ko sanang madiyang katarungan yung anak ko na pinatay ng sundalo. Kung 13 ng July, kung po siya binugbog, pagka 14 ng July po doon namatay siya tanghali ng tapat. Kaya po sana, gusto ko po sana na mabigyan hustisya yung nagkapatay ng yung anak ko na yung pinatay ng sundalo. Ang sumbong, iimbestigahan. Yung anak mo ba na si Randy, yung namatay sa bugbog na ginawa ng isang miyembro ng CAFGO? CAFGO po yung anak ko, sir. Okay. And then Army yung bumugbog. Alright. Army daw, sir. Alright. Ito ba'y na-report sa police, Mang Rodolfo? Nai-report na po sa pulis nung ika-umagahan dahil ang kaso raw doon homicide dahil hindi raw sinarya sa atin, hindi niya akalain mamatay. So yung suspect dito, si Major, ay ang suspect Major Onoya Peralta. Yun ang nagbugbog sa iyong anak. Opo, sir, opo. May nakakita ba sa mga nagbugbog sa anak mo kung saan wala man lang umawat? Saan pong binugbog? Sa loob ng, saan? Sa labas? Sa kampo? Sa loob ng kampo o sa labas? Saan? Labas po, sir. Anong nangyari na bakit siya pinagbintangan ng... Hindi po siya, sir, siguro na pagbintang kaya lang na kung naroon na damay doon sa mayroon bumato na sabay naman doon sa magitulog. Akala siguro nung may nipilar ka, yun yung bumato. So wala bang umawat? Wala bang nakakita doon sa ginawang pambubugbog ng Major sa iyong anak? Kung mayroon pong umawat yung pinsan niya, kaya lang tinutukan ng baril, hindi makapaglaban. So habang binubugbog nitong si Major Onoya Peralta, yung iyong anak na si Randy na CAFGO, sa labas ng kanilang bahay. Sa loob po ng bahay, sir, sa loob bahay. Sa loob ng bahay nino ni Major? Hindi, pinasukan po sa loob ng bahay. Bahay nino? Bahay ng pinsan niya na pagkitulugan niya sana. Okay, so sa bahay ng pinsan ni Randy. Ang tanong ni Major, sino ang nagpapakilala ng CAFGO sa loob ng bahay ng pamangkin mo kung saan nandoon si Randy, tama? Doon muna po sa labas sila hinarang, nagpakilala siya ng tapo yung anak ko. Pagkatapos nung pauwi na sila doon sa bahay, sinundan doon at tinanong niya kung sino yung nagpapakilala ng tapo dito. Tinuro naman ng pinsan. Pero may pangyayari sa labas pa lang noon, si Randy kasama ang pinsan niya na pamangkin mo, doon pa lang parang kinumpronta na sila ni Major. Ganon, parang sinabi sino, parang sa pambabato. Tama? Opo, gano'n na siguro. Oh, ganon. Nasaksihan ba ng pamangkin mo? Opo, dalawa sila, yung pamangkin ni Randy, yung anak ng pinsan niya, nandun din ay. Okay, so yun ang mga nasaksing nakakita. Sa totoo naman, nahihirapan akong maintindihan kung ano yung mga kasi ginugulo, anong walk through natin. Kung kayo po'y nanonood, simple lang po ang gusto naming malaman kung paano nangyari ang pambubugbog. Alam mo ba sinabi niya sa pagkakaintindi mo? Yes. Base doon sa sinasabi ng tatay, wala pang version dito. Dapat ang nagsasalita rito, yung mismong may-ari ng bahay na pinsan ni Randy na kung saan sa loob ng bahay ni Randy nangyaring pambubugbog, panunutok daw na wag makialam yung pinsan ni Randy, yung CAFGO, habang binubugbog kasi natatakot daw sila. Parang ganun natin. Yes. Mo? Yes. So, simple lang po. Nag-aakusa daw ata si Major sa labas pa lang ng bahay na may nambato. Maaring may nangyaring mabato, kaya lang inaakusahan niya
na itong si Randy, na hindi naman siguro talagang ganun, parang nabuisit lang nagpakilala siyang Capgo eh. Siguro na insulto itong si Major dahil, syempre, Major siya eh. Ay, ano ngayon kung Capgo ka, parang mga volunteers lang yan eh. Makakausap natin sa linya ng telepono ito ng pulis na nag-imbestiga rito, ano? Investigation Police Non-Commissioned Officer sa Capas Tarlac, si Annalyn Mora. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Annalyn Mora. Ano pong nakuha ninyo sa investigasyon ninyo, ma'am? Kasi namatay daw to sa bugbog. Bali, ang investigador po talaga ng kaso is si Police Staff Sergeant Emil C. po. Ako Okay. po ang investigation PNCO po nila, sir. Noong nag-conduct po kami ng investigation, sir, nangyari po ang insidente doon sa may labas naman po ng bahay. Palabas po sana ang magpipinsan nang sila po ay kumprontahin ni Major Peralta at tanungin nga po regarding doon sa pambabato Yes. doon sa bahay po niya. Mga ilang araw na daw po kasing binabato yung bahay niya. So, confront po yata sila. At Okay. tinatanong sila, sir, kung may kinalaman sila doon sa pambabato doon sa bahay. Okay. And then, sir, umupo itong si biktima po natin doon sa may upuan doon sa labas. And allegedly, ayon po doon sa witnesses po natin, na mga pinsan po ni Mr. Manalo, nung biktima po natin, nakaupo po siya noong nagpakilala si Major Peralta sa kanila. At ito namang biktima po ay nagsabi na ako din po, sir, ay Capgo. Doon daw Okay. po, sinampal na daw po ni Sir Peralta. Oo. Ito ang biktima po natin. Dahil lamang sa nagpakilala ng Capgo. Yun po ang aligasyon po, Yun ang sir. aligasyon, Itong mga okay. pinsan po, yung mga witness po natin. So pagkasampal, ma'am, paano po nangyari na bakit napunta po sa ospital yung Capgo? Pagkatapos daw pong sampalin ni Major Peralta ang ating biktima, ay pinagsisipa pa daw po niya ito. Naku, kahit natumba Opo, na, habang- si pinagsisipa. Yes daw po, sir. Okay, Ayon po sa nabanggit po kanilang ba ng statement. mga, ito'y nakasaksi ng mga pinsan po at anak ng pinsan nitong si yumaong Capgo na si Randy, nanutok daw, may baril daw, kaya natakot po sila kasi bumunot daw ng baril. Yun po ang aligasyon nila, sir, kaya hindi daw po nila inawat kahit nakikita po nila na tuloy-tuloy daw po ang paninipa. Sa Okay. kanilang pinsan, hindi daw po sila umawat kasi daw po ay may hawak daw pong baril Okay. si Major Peralta nung oras na yun. Alright. Ayon po sa medical legal niya, sir, ay nagtamo po siya ng fracture sa rib. 1 to 4 secondary pumuling, sir. Yun po ang nakalagay po sa kanyang medical legal. Kahit tumba na yung kawawang si Randy, nakatutubo, pinagsisipa pa? Yes, sir. Ayon po dito sa kanilang statement po, sir, na habang siya po ay nakahiga pa, ay tuluyan pa rin po ang pabugbog na ginagawa ni Major Peralta sa ating biktima. Ayon po sa kanyang mga pinsan, sir, ay nawalan po pansamantala ng malay, kaya po itinakbo po nila sa hospital po. Nung nakontento na siya na dapa na, tulog na yung yung Capgo, yung si As per allegation po ng mga pinsan ng ating biktima, sir, noong nawalan po yata siya ng malay, ay umalis na po si Major Peralta. Ma'am, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagbigay po ng detalye ng investigasyon. Kami po ay hindi nakikialam kung ano pong inyong investigation dyan. Naturalmente, ma'am, nararespeto po namin. Hindi naman kami po, mas nagkandak po yung mga tao po ninyo. Nagpapasalamat po kami. Yes, Ang agaran pong ginawa po ninyo, pati na ng pag-iimbestiga yan, kasi kung wala yan, hindi makukumpleto po ng aksyon na gagawin po ng hugbong sandatahan natin, lalo na dito sa sinasabing Philippine Army po natin. Ma'am, thank you, mama. Tayo po ay nag-iimbestiga at hindi nakikialam sa proseso po ng pag-iimbestiga ng pulis. Inaalam po natin sa lahat ng bagay kasi ginagamit po natin yung sinasabing ito'y bagay na pang-apat na haligi ang media. May karapatan po kaming hanapin yung katotohanan, sabihin ng katotohanan, walang labis, walang kulang. At ang katotohanan ay base doon sa pag-iimbestiga ng ating mga alagad ng batas. Of course, meron po tayong hukuman at meron tayong prosesyon susundin. At kung ano yung nakasulat doon, yun pong mga detalye, at ibibigay po yan, magiging desisyon ng sinasabi nating investigasyon na gagawin ng Philippine Army. Kaya kakausapin natin ngayon yung spokesperson ng Philippine Army. Ito na ngayon, sa telepono, okay, si Colonel Louis de Maala. Colonel Louis de Maala, magandang umaga po sa inyo, sir. Sir, siguro naman na napapakinggan nyo, sir, habang kausap po namin yung investigador ng PNP doon sa nangyaring tuhoy pambubugbog na kung saan namatay po yung isang Capgo po siya, nakatutubo, na nabugbugo umano nitong si Major Albert Onoya Peralta. Ito po, sir, nakaabot po ba sa inyo, sir? Yes po, sir. Immediately nung nakarating nga sa Philippine Army, lalong-lalo doon sa kanyang unit, kung saan siya naka-assign, ay nagkandak agad ng investigation ng unit, and then temporarily
na hold siya in custody while his unit is conducting the investigation. And last Monday, na-submit na yung result ng kanyang investigation to the Army Provost Marshal para naman sa General Court Martial, and sa ngayon naka-custody na siya, restricted custody while ongoing yung magiging investigation and trial ng General Court Martial. Sa nakikita po natin dito, sir, magagamit po ba ng ating Philippine Army and doon sa sinasabing process of court martial habang nasa restrictive custody itong si Major Albert Onoye Peralta, magagamit nyo ba yung investigasyon na ginawa ng ating Philippine National Police on-site at pag-iimbestiga ng mga witnesses nung malaman po ninyo? Gaano kabigat ang paggamit ninyo ng investigasyon ng isang, let's say, Philippine National Police dito po sa parte? Yes po, sir. Yes po, sir. Definitely magagamit po natin. Kasama din not only the investigation report from the Philippine National Police, pati na rin yung mga sworn statements ng mga witnesses. Gagamitin natin yon during the conduct ng trial ng General Court Martial. Okay. Would you consider being a suspect for now? Alam ko naman siguro habang nag-iimbestiga kayo, yung bang tao pag sinabing restrictive custody, naka-stockade ba yan? Or palaya-laya, palakad-lakad lang siya sa campus, sir? Kapag restricted custody po siya, kumbaga nakakulong siya, may nagbabantay sa kanya while ongoing yung kanyang kaso. Well, kaya po ako nagtatanong para maintindihan po ng mga civilian kasi naintindihan ko pa yung army structure at kami naman po laking kampo rin. Kaya ang paliwanag ko lang po, wini-walkthrough ko lang po para malaman ng taong bayan. Ganun po kahigpit sa ating hukbong sandatahan, lalo na dun sa prosesong pag-iimbestiga, especially pag mako-court martial. After the fact, magsagawa yung investigation. So, ongoing ang case na restrictive custody, habang siya po'y restricted, may nakabantay kasi baka mag-awol, baka biglang mawala at posible po yan. So, sa loob po siya ng kampo. Yes po, dito sa loob ng Fort Bonifacio, meron tayong custodial center dito kung saan nakakulong yung may mga kaso na ganito, lalo-lalo na ganitong kaso na alleged na kumbaga may namatay. And we're just waiting na lang yung doon sa pag-conduct yung during the trial, pati na rin yung mga witnesses and yung magiging result ng investigation ng Philippine National Police. Gaano po kabilis kung sakaling ganitong situation, sir? Granting nandyan na po yung mga saksi, mga witness, tsaka police report na nangyari sa labas outside of the military camp, gaano po kabilis ang kikilos yung mga probo marshal po natin at saka yung ating mga sa loob mismo, kung sino man yung mga bumubuo na para kayong mga judges din dyan kung paano niya parusahan yung mga kapareho nito, gaano kabilis? Ano yung just an estimate malaman po ng taong bayan? Ganon din po kabilis yung ating mga nasa hukbong sandatahan magbigay ng katarungan, lalo na kapag nakagawa po sila ng mga bagay na o krimen sa labas po ng kampo, gaano kabilis? Itong General Court Martial is like kumbaga may kukumparan din natin ito sa korte sa labas. That's right. No, depende yung takbo ng magiging trial ay depende doon sa magiging palitan ng mga evidences ng magkabilang panig. So hindi talaga tayo makakapag-set ng eksaktong kung gaano katagal ito. However, ang mandato naman ng ating Commanding General Philippine Army, si Lieutenant General Antonio Navarrete, na lahat ng kaso na nasa loob na or hawak ng General Court Martial, ng Provost Marshal ng Philippine Army ay dapat mabilis at hindi tumatagal. Tama po, sir. Sir, kami po namin kaya nagtatanong para malaman po ni Juan de la Cruz na may proseso rin po kayo. And we can assure yung family nung namatay na si Randy Manalo na talagang mabibigyan natin sila ng hustisya. With that, sir, mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Colonel Dimala. Andiyan po si Attorney Batas Mauricio sa linya po ng telepono. I'm sure nakikinig siya kanina pa. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga po sa iyo, Attorney. Sabi po ng Republic Act 7005, ang mga regular na hukuman sa ilalim ng Korte Suprema, Regional Trial Court, at iba pang mga hukuman ang may karapatan, Ginoong Ben Tulfo, Ginoong Carl, na lumitis sa mga usapin ng AFP personnel, AFP officers, at maging yung mga CAPGO members. Yung po yung number 1 dyan. Now, magkakaroon lang po ng exception yan according to Republic Act 7005 if
the court to which the case has been filed against an AFP officer or soldier or member. Kitang husgado, sandali lang, ito'y paglabag sa Articles of War, Commonwealth Act 80. At kung nakalagay dyan, yung mga pagkilos bilang paglabag sa Articles of War, yun po, dahil nasa court-martial po yan. Okay. Pero pagka po nakapatay yung pong AFP officer or kung sino man nasa AFP, regular court po dapat ang may karapatang lumitis dyan, may karapatang mag-utos na ito po ay makulong. Ganun po yun, Ginoong Ben Tulfo, Ginoong Carl Tulfo. Nabanggit niyo po yung sinasabi ninyo that the Republic Act 7005, anong ibig sabihin po niyan? Again, pakiulat lang po, Republic Act 7065. Yes. Ang sinasabi po dyan, ang lahat po ng kasapi ng Armed Forces of the Philippines at iba pang mga nasasakupan ng military law, kasama na po ang mga KAPGO, yung pong biktima dito na nakakagawa ng anumang krimen sa ilalim ng Revised Penal Code. Ibig sabihin ito'y pinaparusahan na ng Revised Penal Code. Ito yung mga ordinaryong krimen kagaya ng pagpatay, kagaya ng kung ano-ano pang iba pang mga krimen na nakasalarawan sa Revised Penal Code. Regular courts po, and you're absolutely correct, Ginoong Ben Tulfo, in saying that the regular civilian court shall have the priority and must have the primordial right to try these criminal offenses. Secondary lang po yung military court. And the military court will only look into an administrative liability. Kung batay po sa mga pangyayari, sangkot po talaga yung pagiging AFP member or officer, pwede po nilang mag-suspend, pwede po silang mag-dismiss from the service. Okay, Ginoong Ben Tulfo. Okay, isa-summarize ko ulit para maintindihan po ng taong bayan. So lumalabas ang sinasabi with the military court, with its court-martial, maaring pwede silang parusahan, pero administrative lang ang nalabas. Tama? Tama po kayo. Yung Ang criminal liability would be from the civilian court kung anong ipapataw na, well, kaparusahan sa nagawa niyang krimen sa labas ng kampo. Tama? Tama po kayo. And that's under Section 1, Republic Act 7055. Ginoong Ben Tulfo. Okay, nililinaw po natin kasi with what you're saying, alam mo naman kasi yung ipabitag mo, under ho yan ang IBMI NGO, to which isa kayo dun sa mga abogado na ito ho'y talagang ang trabaho nito natin, we're here to with compassion and empowerment. Pag sinabing empowerment, mga kaalaman tsaka pagkilos natin dito, ibig sabihin na pwede tayo rito pumasok at pagka i-assert yan, lalo-lalo na bantayan itong kaso ng AITA na, well, palibhasa KAFGO, siguro may discrimination. Ako, organic ako na major, ikaw, KAFGO ka lang. At palibhasa, katutubo siya, ganun na lang ba? Dapat kumilos dito yung sinasabi nating mga National Commission on Indigenous People sa nangyari yan, ano? Kasi dapat dito, papasok na yan, katutubo yan di ba? Tama po kayo, lumilitaw po na bahagi na po ng advokasya at in fact obligasyon at tungkulin ng IBMI. Ipabitag mo incorporated, yan pong non-government organization na inyo pong suportahan sa kasalukuyan. Salamat po. Yung pong ganitong pagtutok sa mga abuso at pagbibigay po ng paraan upang katarungan makamtan ng mga maliliit sa inyo pong pamamahala, Ginoong Ben Tulfo. Ito yung mangyayari naman, Attorney Batas Mauricio, sa pamamagitan ng National Commission on Indigenous People sa ilalim po ng tanggapan ng Pangulo at protektado po sila sa kanilang, alam niyo naman kasi, kahit naman sila ay AITA, pero nasa mainstream na sila, with their heritage, may protection sila dyan, di ba, sir? Na dapat manindigan dito yung NCIP and make sure na to get the justice. Opo, tama po kayo dyan. At kaya lang, mas pinili po marahil ng mga nabiktimang pamilya na magpunta rito po sa Ipabitag Mo Help Desk. Nakikita po nila, mas mabilis po ang aksyon dito. Hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko. With that, Attorney, kami nagpapasalamat sa inyo at napaliwanag nyo, ay kayo rin naman ay isa sa mga abogado ng NGO IBMI at the same time spokesperson, well, dito sa amin, kasama yung si Judge Angelina, na kabahagi doon sa sinasabing NGO at ganun din nagbibigay ng mga gabay at advices legal dito ho sa Ipabitag Mo, pero under Bitag Multimedia Network. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Attorney. Thank you. Maraming salamat po at karangalan po namin ni Batas Mauricio at Judge Angelina Mauricio makasama sa inyong advokasya, Ginoong Ben Tulfo. Magandang araw po. Tututukan po namin to.